Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Kanina ay nakapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines, Al Humidi. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW, ang na 17. Isa po itong good news. Tuloy-tuloy ang programa ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na benepisyo at trabaho sa taong bayan na pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. Nitong nakaraang linggo, umikot sa probinsya ng Rizal ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Dito ay available ang serbisyong medikal gaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna. May job fair din para sa mga beneficiaries ng 4Ps program kung saan ay posible ang on-the-spot hiring. Araw po, meron tayong tinatayang 750 na mga pasyente. Kumari natin matingnan. Hindi na po kami lalayo pag sa maghahanap po ng trabaho. Asahan po ninyo. Nandito po kami. Kung meron po yung pangangailangan, andyan ang mga national government agency at yung mga local government. Magsabi lang po kayo. Basta't alam namin, basta't kaya namin maibigay sa inyo. Asahan nyo, bibigay namin sa inyo. Yan po ang patuloy namin ginagawa. Hindi lang po namin ginagawa dito sa Rizal, kundi sa buong Pilipinas. At dagdag pa na good news, bumaba ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Marso sa 1.8% mula 2.1% noong Pebrero. Ito ang pinakamababang headline inflation rate na naitala sa bansa simula May 2020. Ang pagbaba ng inflation rate ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Bumaba ang food inflation kasunod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas na nasa 7.7% nitong Marso mula 4.9% noong Pebrero. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay indikasyon na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-stabilize ang presyo ng bilihin at maproteksyonan ang purchasing power ng mga Pilipino. Sa unang 3 buwan ng taon, nasa 2.2% ang naitalang average inflation rate. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito.